Narinig nyo na po ba yung katagang forgive and forget? Kamusta naman? Trinay nyo? Kamusta? Ako trinay ko yung forgive and forget. You know what happened? It doesn't work. Doesn't work. Hindi porke pinatawad mo, nakalimutan mo na. Kung naabuso ka, makakalimutan mo ba yon? Kung nilamangan ka, makakalimutan mo ba yon? Forgiveness is not amnesia. Hindi porke nagpatawad, makakalimutan na. Forgiveness is not forgetting. You cannot forget it. But you can change the way you remember it. Hallelujah. Naabuso ka pa rin, pero every time naaalala mo siya ngayon after ng pagpapatawad, may purpose ang Diyos kung bakit ito nangyayari. You change the way you remember it. Amen? You cannot change the mess, but you can change the way you remember that mess. Sabi mo, that mess becomes a message. That test become a testimony. That abuse has a purpose. Yung panlalamang pagsisinungaling, they wronged me. Nilait nila ako, ininsulto. Pero ginamit ng Lord John para maging ako kung sino man ako ngayon. You change the way you remember it. Forgiveness is possible if you will just change. Don't just forget it. Change the way you remember it. Choose to forgive. Palayain po ninyo ang inyong sarili, mga kapatid. Change the way you remember it. Kung nasasaktan ka pa rin, naiiyak ka pa rin, probably, you have to change the way you remember it. Yes, sinaktan ako. Yes, naghiwalay kami. Yes, inabuso ako. Yes, may naging problema kami. Yes, bumagsak ako. Yes, dinaya niya ako. But I will change the way I remember it. Thank you, Lord, sa mga ginawa sa akin nung una kasi pinalakas ako ng mga problema na yon. Salamat, ginawa nila ako ng kwento kasi sa pamamagitan nun. Pero kung kwentong ikukwento sa iba na ang Diyos ay nagpapatawad, na ang Diyos ay nagbibigay ng second chances, just change the way you remember it. Choose to forgive. Forgiveness is freedom. Let it go. Alam niyo ba sa Greek ang forgiveness? Let it go. Yun ang ibig sabihin sa Greek. Send it away. Release it. Pakawalan. Kaya nga ang tawag natin, hold grudges. Hawak mo eh. Release the grudge. Release the pain. Alam kong masakit, pero pakawalan mo. Para sa'yo yan. Para lumaya ka. Release the offense and embrace forgiveness. Let it go. Hindi ka nagpapatawad para lang patawarin. Nagpapatawad ka kasi pinatawad ka ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang galit hindi aalis hanggat di mo pinapakawalan. Ang pain hindi aalis hanggat hindi mo pinapakawalan. Magkatabi kayo sa church pero hindi kayo nagpapansinan. Magkatabi kayo sa cubicle pero hindi kayo nagkikibuan. Magkasama kayo sa bahay pero hindi kayo nag-uusap. Sabi niya kasi, Pastor, papanagutan niya ako. Sabi niya kasi, Pastor, papakasalan niya ako. Sabi niya kasi, Pastor, mahal niya ako. Kaya hawak-hawak mo. Dibdib na dibdib ka. Mag-release ka ng pagpapatawad, kapatid. Release that anger. Release that bitterness. Release that frustration. And when you start to let go of the anger, the healing will start. Magsisimula lang ang paggaling kapag sinimulan mong pakawalan ang lahat ng galit. Kapatid, ang dami kasi natin misconception, pero hindi porke nagpapatawad ka, ibig sabihin tama sila. Kaya ka nagpapatawad, sinasabi mo lang, gusto kong maging malaya. Gusto ko nang pakawalan ng lahat ng ito. Mali sila, nakasakit sila, sinaktan nila ako, pero kaya ako magpapatawad, hindi ko sinasabing tama sila. Kaya ako nagpapatawad kasi gusto ko nang lumaya, ayoko na nito.